Masayang balita mga Ophirians. Una sa lahat, bigyan muna natin ng isang masayang pag-welcome ang mga bagong subscribers natin. Alam nyo po, naalis ang pagod namin nung makita namin na biglang madami pala ang nakaka-appreciate ng ating effort. Kasalukuyan pong nasa final review ang ibang information tungkol sa Pison River para masimulan na ang recording. Habang hinihintay natin yon, inilabas namin itong isa pang video, Israel on Spotlight, bilang tugon sa maraming tanong kung sino ba talaga ang mga tao ngayon sa Israel. Totoong Ophirian lang ang sasagot niyan. Kasama sa propesiya ng two witnesses ay may mga Gentiles na uukupa sa Holy City or Jerusalem. Matatagpuan yan sa Revelation 11 verse 1 hanggang 2. It reads, I was given a reed like measuring rod and was told, Go and measure the temple of Elohim and the altar with its worshippers. Verse 2, But exclude the outer court. Do not measure it, because it was given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months, and I will appoint my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. Simulan nating hanapin ang kasagutan sa Genesis chapter 10, verse 1 hanggang 5. Now, these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth, and unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphat, and Tugarma. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kittim, and Dudanim. By this were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families and their nations. Klarado po na ang lahi ni Japheth ang tinawag na Gentiles. Ophirian, yung tinutukoy is land of the Gentiles, yung lupain at hindi ang mga taong titira. Analyze po natin ulit. Tatlong grupo lang ang tao pagkatapos ng baha. Ang lahi ni Ham, Shem, and Japheth. Malabo na sina Shem and Ham ang Gentiles na tinutukoy dahil may lupa din para sa kanila. Wala naman ng ibang grupo na natitira kundi ang lahi ni Japheth. Pangalawang rason kaya sila ang Gentiles ay dahil kasamahan nila si Magog at Ashkenaz. Ngayon, anong lupain ang mga ibinigay sa lahi ni Japheth? Mababasa natin yan sa Jubilees chapter 8 verse 30. This is the land which came forth for Japheth and his sons as the portion of his inheritance which he should possess forever, 5 great islands, and a great land in the north. But it is cold, and the land of Ham is hot, and the land of Shem is neither hot nor cold, but it is a blended cold and heat. 5 malalaking isla at isang malaking lupain sa north or hilaga. Malamig ang lugar na ibinigay kay Japheth. Yan ay isang paglalarawan ng Europe. 5 great islands and a great land in the north. Ano ba itong mga 5 great islands? Victoria Island, matatagpuan po yan sa Canada. Yan ang 9th biggest island. Ellesmere Island, Canada, 10th biggest island. Baffin Island, Canada, world's 5th largest island. Greenland, world's biggest island. Great Britain,
World's 8th largest island plus Iceland. Malamig po ba sa mga lugar na yan? Yes, yan ay nabibilang sa pinakamalalamig na lugar sa mundo. Ngayon, pagtitibayin pa natin ito pag nailatag na natin ang world territories. Kumbaga, advanced special mention lang ito. Para sa mga naghahanap ng supporting plotting, bigyan nyo kami ng kunti pang panahon at ipapakita natin yan sa world territory sa darating na mga videos. Ngayon, pagsamasamahin na natin ang mga nakuha nating impormasyon. Ang teritoryo ni Japheth ay may 5 biggest islands in the world, nasa hilagang bahagi at malamig na lugar. Simpleng pag-iisip na lang ang kailangan nating gawin. Walang ibang lugar sa mundo na tutugma sa paglalarawan ng Biblia kundi ang Europe. Kahit pagbalik-balik rin natin ang globe or Google Earth, wala po tayong makikitang ibang lugar na tutugma dyan. Para sa mga nagpipilit na ang Prince of Rosh ay ang Russia sa Gog and Magog, hintayin niyo po ang aming pagtatalakay niyan. Ngayong nailatag na natin na ang Gentiles ay ang mga Europeans, isunod natin kung sino ang mga tunay na Israelites. Magsimula ulit tayo kay Noah. Si Israel or Jacob ay nasa ilalim po ni Shem. Matatagpuan sa Genesis 32 verses 22 hanggang 32, mababasa na ginawang Israel ang pangalan ni Jacob matapos siyang makipagbuno sa isang lalaki or tawagin natin anghel. Pero ang sinabi sa Bible is wrestled with Elohim. Narito po ang diagram para maipakita ang posisyon ni Israel mula kay Shem. Lahat ng henerasyon mula kay Shem ay tinatawag na Shemite, Semites, or Semitic. Mula kay Shem, lumabas si Arphaxad, then si Sela, at si Heber. Si Heber ang ama ng buong lahi ng mga Hebreo. Ibig sabihin, lahat ng Hebrews ay mga Shemites dahil galing sila kay Shem. Ngunit, hindi lahat ng Shemites ay mga Hebrews. Tanging ang nanggaling sa bloodline ni Heber ang Hebrew. Mula kay Heber, nagsanga ang kanyang lahi sa dalawa niyang anak na sina Peleg at Joktan. Si Joktan ang pinanggalingan ng mga Hebreo na nasa silangan, kabilang na ang mga anak niyang sina Ophir, Havila at Sheba. Ngunit hindi na natin muna tatalakayin dahil nakafocus tayo ngayon sa Israel. Balikan natin si Peleg. Mula kay Peleg, lumabas si Abraham, then si Isaac at Jacob. Si Jacob ang naging Israel. Ibig sabihin, ang buong lahi ni Jacob ang tinatawag na Israelites. Walang sino mang pwedeng umangkin na siya ay Israelite kung hindi siya galing kay Jacob. Para maiwasan ang pagkalito, tawagin nating Jacob Israel ang totoong Israel. Mula kay Jacob, lumabas ang 12 tribes of Israel. Ang Jacob Israel ang tinatawag na remnants of Israel sa Biblia, wala na pong iba. Ngayon, isa sa 12 tribes ay ang tribe of Judah. Ang kanyang lahi ang tinawag na Judea. Sila din ang tinatawag na Jews or Hudyo sa Tagalog. Ibig sabihin, walang sino man na pwedeng mag-angkin na siya ay Hudyo kung hindi siya galing sa lahi ni Judah. Period. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nagkukunwaring Hudyo? Nasusulat po sa Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulations and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews, but are not, but are the synagogues of Satan. Mababasa din sa Revelation chapter 3 verse 9. Look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love. Maliwanag na blasphemy ang pagkukunwaring Hudyo na ginagawa ng mga miyembro ng synagogue ni Satan. Wala pong sinabi sa Biblia na merong tinatawag na spiritual Jew bilang depensa. Wala pong kinalaman sa relihiyon, sekta, or citizenship ang pagiging Hudyo. Pansinin po na bloodline ang context ng Biblia.
Huwag pong idaan sa doktrina. Kung inaakala niyo po na ang mga tao ngayon sa Israel ang tunay na remnants, nagkakamali po kayo. Wala po sa Israel ang tunay na remnants ng Jacob Israel. Nakasulat sa Zephaniah chapter 3 na ang kanyang remnants, ang daughters of Zion, ang kanyang dispersed one, ay matatagpuan beyond the rivers of Ethiopia or rivers of Cush sa ibang versions ng Biblia. Sa Ezekiel naman, Ezekiel chapter 36 verse 24, nasusulat, "For I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land." Maliwanag pong sinabi sa Biblia na wala sa Israel ang remnants kundi nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, bakit nagkalat sa buong mundo ang lahi ni Jacob Israel at kunti lamang ang natitira beyond the rivers of Cush? Dahil po yan sa pagsakop sa Jerusalem ng mga oppressors, colonialists, and imperialists. Panoorin nyo na lang po ang mga nakaraang video. Hindi natin ididetalye dito. Basta palagi nyo lang pong tandaan, matapos salakayin at wasakin ng mga Romans, mga Europeans, ang Jerusalem noong 70 AD, ang karamihan ng Jacob Israel ay napadpad sa Africa. Mula doon, dinukot naman sila para ibenta sa slave trade na katuparan ng Deuteronomy 28. Pagkatapos ng slave trade, sumunod naman ang Berlin Conference kung saan pinagkukuha ng mga European powers ang tinitirahan nilang lupain sa Africa. Dahil dyan, lalong nagkawatak-watak ang mga natitirang Jacob Israelites. Ang mga natitira ay matatagpuan beyond the rivers of Cush. South Africa po yan. Eksakto sa sinasabi ng Biblia, klarado na ang Israelites sa Israel ngayon ay hindi lahi ni Jacob. In short, hindi sila ang biblical Israel. Ngayon, puntahan natin ang million-dollar question. Kung hindi ang tunay na lahi ni Jacob ang nasa Israel ngayon, sino sila? Sinagot po yan ng Revelation chapter 11 verses 1 to 2. Sa propesiya ng 2 witnesses. But exclude the outer court, do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. Maliwanag na mga Gentiles ang uukupa sa holy city of Jerusalem. Sino ang mga Gentiles? Mention na lang po natin yung familiar tayo, Magog at Ashkenaz. Kaninong lahi? Kay Japhet. Unahin natin ang Ashkenaz. Ang Kingdom of Ashkenaz ay unang nauugnay sa Scythian region, which is part po ito ng Europe. Bandang huli, sila ay naugnay naman sa mga Slavic territories. Ngunit, mula noong 11th century onwards, sila ay naugnay na sa Germany and Northern Europe. Ayan, lumutang na ulit ang Germany at Europe. Mula sa nakaraang video tungkol sa prophecy ng woman clothed with the sun, naipakita natin na ang Germany ang nag-organisa ng European power sa Berlin Conference na ang layunin ay paghati-hatian ang Africa. Ngayon, nasaan na itong German Ashkenaz? Nasa loob na po sila ng Israel. Mga European sila, wala silang koneksyon sa biblical Israel ni Jacob. Lagi nyo pong tatandaan yan. Bigay pa po tayo ng isa pang example. Pag-usapan natin yung mga Sephardic Jews. Alam nyo ba kung saan galing ang mga Sephardic Jews? Spain. Sila daw ang mga Hudyong Kastila, mga Europeans din. Mahabang salaysay ng history ang kailangan para maipakita natin kung paanong nakuha ng mga Europeans ang lupain ng Jacob Israel. Ngunit, sapat ng ebidensya na sila ang umuukupa ng lupain matapos palayasin ang Jacob Israel noong 70 AD siege of Jerusalem. Ngayon,
Ano ang ginagawa nitong mga European sa Jerusalem or the Holy City? They trample it. Hindi namin maisip kung ano ang eksaktong Tagalog ng trample, kaya gumamit kami ng Google Translate. At alam niyo po ba ang lumabas? Pagyurak. So, ibig sabihin po, niyuyurakan nitong mga European Jews ang Holy City. Sa biblical na pananaw, isang nakakakilabot na blasphemy at abomination ang kinalang inihahanda ngayon sa Israel. Itinatayo nila ang synagogue bilang unang hakbang para maitayo ang templo kung saan iluluklok ang kanilang Misaya. Tinawag yan sa Biblia na Synagogue of Satan na itatayo ng mga Gentiles. Yan ay isang paggaya-gaya ng katuparan ng propesiya sa Biblia. Tandaan na ang magtatayo ng totoong third temple ay mga Jacob Israelites at hindi ang mga Europeans. Abomination at blasphemy ang nangyayari ngayon. Ngunit, sa mga nadayaan, akala nila yan ay isang banal at sagradong kaganapan. Papayagan ba yan ng Panginoon? Hindi po. Ano ang sinabi ng Panginoon? Nasusulat po sa Ezekiel 38, verse 14 hanggang 17. Piliin na lang po natin ang importante dahil masyado pong mahaba. Therefore, Son of man, prophesy and say to Gog, it will be in the latter days that I will bring you against my land, so that the nations may know me when I am hallowed in you, O Gog, before their eyes. Yung binasa po natin, yung naka-highlight ng dilaw, malinaw na gagamitin ng Ama si Gog at Magog para makilala siya ng mga bansa bilang most supreme being na lumalang ng sanlibutan. Tingnan naman natin ang geopolitical aspect ng pag-okupa ng European sa lupain ng Jacob Israel. Paunawa, itong susunod na parte ng pagtatalakay ay ayon sa aming pananaw at analysis ng mga sitwasyon. Ang paglilipat ni Amerika ng kanyang embassy sa Jerusalem bilang pagkilala dito as capital ng Israel ay maaaring pagsimula ng gulo sa Middle East dahil yan ay ikagagalit ng Palestine. Magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng European Israel at Palestinians. Nakikinikinita natin na hindi nalalayong mangyari sa Palestine ang kagaya sa Libya, Iraq at Syria. Ngunit, mag-iiba ang sitwasyon dahil kakampihan ng Afrika ang Palestine. Lingid sa kaalaman ng karamihan, malalim ang simpatiya ng Afrika sa Palestine mula pa noong panahon ni Nelson Mandela at Yasser Arafat. Sa nakakaintindi ng pinagdaanan ng Afrika, mauunawaan nyo bakit kakampihan nila ang Palestine. At dahil ang European Israel ay pinoprotektahan ng Amerika, kasali na ang NATO. Tanong, sa tingin nyo, pababayaan ng Russia ang Afrika at Palestine? Hindi. Kung naiintindihan po ng tama ang mga prophecy, nakasulat na magpapadala ang silangan ng 200 million soldiers laban sa European Israel. Yan ang sinasabi na digmaang Gog and Magog. Paano makakabuo ng 200 million soldiers? Magtutulungan po ang mga bansa sa silangan na kagaya ng India, China, at iba pang mga lahi ng Shem territory o ng mga Shemites. Ito ang propesiya na binabaliktad ng mga bulaang propeta na mga kakampi ni Gog and Magog. Pinalalabas nila na masama ang Russia at China dahil ito daw ang pupulbos sa Israel. Tanong, ang Israel ba ni Jacob ang pagtutulungang pulbusin ng mga bansang silangan? Hindi po, dahil ang Israel na lulusubin ay hindi na ang Israel ni Jacob kundi ang Euro-Israel. Wala po sa bansang yan ang totoong remnants of Israel ni Jacob. Alam yan ni Russia bilang isa sa two witnesses. Tandaan natin na si Russia ay sumali noon sa Berlin Conference. Alam niya ang mga susunod na mangyayari.
Kung mapapansin natin, ang mga galaw ni Russia ay naaayon sa paghahanda ng kanyang mga kakailanganing military defense. Alam niya na kailangan ulit nilang magbuwis ng maraming buhay gaya noong nilabanan nila si Hitler. Ngayon, ito ang malaking challenge question namin sa mga nag-aangkin na mga believers ng Bible. Bilang believer, kunwari, ikaw ay isa sa mga senador o congressman. Sino ang susuportahan mo? Ang Israel ni Jacob na nasa Africa? O ang Israel ng mga Europeans? Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating mga video. Huwag pong kalilimutan mag-subscribe, like, and share para kayo ay laging updated. Be blessed, Ophirians!